Akala ng lahat, siya ang doktor na magliligtas sa baryo, pero paano kung ang nilalabanan niya ay hindi karamdaman, kundi isang sinaunang sumpa? At ang babaeng minahal niya ay hindi rin basta tao. Sa pagtatapos ng lahat, may mga aninong hindi na muling nawala. Handa ka na bang tuklasin kung sino ang totoong nilalang sa kwentong ito? Disclaimer, ang kwentong ito ay base sa mga salaysay at paniniwala ng ilan. Ito ay katang-isip na hango sa mga karanasang sinasabing tunay na naganap. Hindi layunin ng kwentong ito ang mang-insulto ng sinuman, relihiyon, kultura, o paniniwala. Ito ay para sa layuning libangan at paglalantad ng mga kwentong kababalaghan sa ating kultura. Doktor ako, naniniwala ako sa agham, pero bakit sa harap ng dalagang iyon, parang may ibang puwersang bumabalot sa akin? Tahimik at liblib ang baryo ng San Roque del Sur, isang lugar na animoy iniwan na ng panahon. Ang mga bahay ay gawa pa sa kahoy, may mga bubong na yero na inuukit ng kalawang, at ang mga daan ay putikan tuwing tag-ulan. Kakaunti ang may kuryente at halos lahat ay umaasa sa ilaw ng gasera tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng kabagalan ng buhay doon, may bulungan sa paligid, may kakaiba raw sa baryong iyon. May mga gabi raw na may naririnig na kaluskos sa bubong, ungol sa kakahuyan, at mga aninong dumadaan kahit walang buwan. Sa mismong gitna ng baryo nakatira si Aling Lorina, isang matandang albularya na halos kinatatakutan ng mga bata. Ngunit hindi si Lorina ang sentro ng ating kwento, kundi ang kanyang apo, si Elma. Isang dalagang albularya na tila minana ang galing at karisma ng kanyang lola. Mahinhin si Elma, may mahaba at maitim na buhok, at palaging nakasuot ng lumang bestida. Tahimik lang siya, ngunit kapag nagsalita, tila may bigat ang bawat kataga. Hindi siya madalas makita sa liwanag ng araw, at mas madalas siyang nakikita sa gubat na tila may sariling daan papunta sa kung saan. Dito papasok ang ating pangunahing bida, si E. Mateo Vergara. Isa siyang bagong graduate na doktor na inatasang maglingkod sa mga liblib na lugar bilang bahagi ng kanyang programang medikal. Moderno siya sa lahat ng aspeto, mula sa pananamit, pananalita at paniniwala. Hindi siya naniniwala sa kulam, albularyo, o kung anumang hindi maipapaliwanag ng agham. Para sa kanya, ang sakit ay may gamot at ang lunas ay laging nasa medikal na libro. Unang araw pa lang niya sa baryo ay napansin na agad si Elma. Hindi dahil sa kagandahan nito, bagkus ay sa pakiramdam ng pagkailang. Nang masilayan niya ito sa gitna ng palengke, para bang huminto ang oras. Nakatitig si Elma sa kanya, walang ngiti, ngunit punang hiwaga ang mga mata. Pagka-uwi niya sa assigned health center ay hindi niya maalis sa isipan ang dalaga. Pakiramdam niya ay para siyang binuksan sa isang daigdig na hindi niya kilala. Kinagabihan, habang sinusuri niya ang ilang pasyente, isang matandang lalaki ang dinala sa kanya. Nangingisay ito, malamig ang pawis at bumubulong ng hindi maintindihan. Ayon sa pamilya, dinala na raw ito kay Elma, ngunit tumanggi raw ang dalaga na gamutin ito. Doon pa lang ay napaisip na si E. Mateo, bakit tatanggihan ng isang albularya ang may sakit? Hindi ba't iyon ang trabaho niya? Kinabukasan, siya na mismo ang nagtungo sa bahay ni na Elma upang magtanong. Ngunit paglapit pa lang niya sa bakod ay parang bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid. Maging ang mga ibon sa punong kahoy ay hindi pumipiyok. Lumabas si Elma, suot ang parehong lumang bestida, ngunit ngayon ay may pulang sinulid sa kanyang pulsuhan. Hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng gamot, doktor, anya habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, biglang bumukas ang pinto sa likod nito, at may aninong dumaan, mabilis, hindi makilala, ngunit malinaw na hindi ito tao. Mula noon, hindi na siya mapalagay. May mga gabing naririnig niya ang pangalan niya, tila binubulong sa hangin. Ang mga pasyente niya, unti-unting lumilipat kay Elma. May nagsasabing mas epektibo raw ang hilot at bulong kaysa injection at tableta. Ngunit sa gitna ng pagkadismaya, naroon ang paghanga. Sa kabila ng kababalaghan sa paligid, hindi niya maiwasang lapitan ang dalaga. Hindi niya alam kung ito ba'y pagkabighani o isang sumpang unti-unting gumagapang sa kanyang isip at puso.
Hanggang sa isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa health center, may kumatok ng 3 beses. 1, 2, 3. Nang buksan niya ang pinto, walang tao. Ngunit sa mesa niya, may naiwan, isang piraso ng pulang sinulid at isang tuyong dahon na may sulat. Kapag pinili mo akong mahalin, hindi mo na kailanman mababalikan ang mundo mo. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Ife Mateo. Nakatulala siya sa pulang sinulid at tuyong dahon na nasa mesa. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Nakakandado ang pinto, siya lang ang tao sa health center, at wala namang bintanang maaaring daanan. Habang inaalala niya ang mga mata ni Elma, yung titig nitong malamig at parang nakakabasa ng kaluluwa, unti-unti siyang nilamon ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito pagod. Hindi ito stress. Ito'y takot na walang pangalan. Kinabukasan, inimbita siya ni Kapitan upang dumalo sa isang maliit na salu-salo sa barangay hall. Para raw makilala siya ng mga taga-baryo. Masaya ang mga tao, may kaunting inuman, may lutong handa. Ngunit sa gitna ng tawanan at kwentuhan, napansin ni Mateo na wala si Elma at ang mga matatanda, tuwing nababanggit ang pangalan ng dalaga, ay biglang nagiging tahimik, parang may humigop ng hangin sa paligid. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae na may pilat sa pisngi. "Doktor, mahinang sabi nito, kung ako sayo, iiwasan ko na ang batang iyon. May mga bagay sa mundong to na mas mabuting huwag mo nang pakialaman." "Bakit po? Ano po ba siya?" tanong niya, ngunit agad umiling ang matanda. Hindi kanino siya. Mabilis itong lumayo, iniwan siyang muling gulong-gulo. Pag-uwi niya sa quarters, napansin niyang may mga dahon ng banaba sa ilalim ng kanyang kama. Marami, tuyot, amoy usok at parang sinadyang inilagay doon. Wala namang bentilador o kahit anong maaaring nagpalipad dito. At mas nakakapagtaka, narinig niya ang mahinang pagaspas mula sa kisam, bagamat wala namang hayop o sanga na pwedeng gumalaw roon. Kinabukasan, bumisita siya sa bahay ng isang batang pasyente na may matinding ubo. Ngunit pagdating niya, tinabig siya ng ina ng bata. "Hindi ka na kailangan, Dok." "Naagapan na ni Elma," sabi nito. Nang tanungin niya kung anong ginawa ng dalaga, sinabi lang ng ina na pinainom ito ng dinikdik na dahon at saka binilinan na huwag lalabas sa gabi. Laking gulat ni Mateo nang makita niya ang batang dating hirap huminga, ngayon ay nakakapaglaro na sa tabi ng bahay. Lalong nadagdagan ang mga tanong sa isip niya. Ano ang alam ni Elma na hindi niya alam? Bakit tila may kapangyarihan ito na hindi niya maunawaan? At bakit, sa kabila ng lahat ng pagkalito, lalo lang siyang nahuhulog sa presensya ng dalaga? Isang gabi, habang umuulan, may narinig siyang kumakatok muli. 1, 2, 3. Pareho sa dati. Pagbukas niya, walang tao. Ngunit sa lupa sa tapat ng pinto, may bakas ng paa, hubad, mabigat ang tapak, at may bahid ng putik. Ang mas nakakakilabot, ang mga bakas ay papasok ngunit walang bakas na palabas. Lumipas ang ilang araw, at lalong lumala ang mga kakaibang nangyayari. Ang mga gamit niya ay nawawala at muling lumilitaw sa ibang lugar. May mga pasyente na nagsasabing may puting anino raw na sumusunod sa doktor tuwing gabi. May isa pa nga na nagsabing nakita siyang nakatayo sa harap ng bahay nito tuwing 3:00 ng madaling araw, bagamat mahimbing ang tulog niya tuwing ganoong oras. Muli siyang bumisita sa bahay ni na Elma. Ngunit sa halip na si Elma ang sumalubong, si Aling Lorena ang nagbukas ng pinto. "Marami ka nang nararamdaman, ano?" tanong nito na may malamig na tinig. Hindi nakasagot si Mateo. Umisi ang matanda. "Hindi mo na mababalikan ang dati mong mundo, Doktor. Pinili mo nang buksan ang isang pinto na dapat sana inananatiling nakasara." "Anong ibig niyong sabihin?" tanong niya. "Tanungin mo ang puso mo, Anya. Tanungin mo kung talagang ikaw ang pumili. O kung pinili ka na bago mo pa siya makilala." Bago pa siya makatanong muli, lumabas si Elma mula sa loob. Basa ang buhok nito, tila bagong ligo, at may hawak na isang bungkos ng tuyong halamang may kulay lila. Hindi siya ngumiti, pero naglakad palapit kay Mateo at marahang iniabot ang isang maliit na garapon. "Kapag nagsimula ng dumugo ang buwan, Anya, buksan mo to. Doon mo malalaman kung bakit hindi ka na makakaalis."
Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mas lalo pang lumapit. Hindi na alam ni si Mateo kung anong mas mahirap, ang hindi maintindihan ang mga nangyayari o ang katotohanang parang unti-unti na siyang naniniwala sa mga bagay na dati itinuturing niyang imposible. Mula nang ibigay sa kanya ni Elma ang maliit na garapon, para bang may pumipintig sa loob nito kahit walang laman. Nilagay niya ito sa kanyang drawer, ngunit gabi-gabi, naririnig niyang tila may umuungol mula rito, mahina, halos hindi marinig, pero sapat para guluhin ang isip niya. Habang patuloy siyang naglilingkod sa baryo, mas lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, isang binatilyo ang dinala sa health center. Nangingisay, nangingitim ang mga kuko, at paulit-ulit na sinisigaw ang salitang ibabala. Ayon sa mga kasama nito, may nakita raw ito sa ilog, isang babae na lumulutang, nakangiti, pero walang mata. Pagkatapos noon, bigla na lang itong bumagsak sa lupa at hindi na makausap ng matino. Sinubukan niyang gamutin, binigyan ng gamot, pero wala ring epekto. Kinabukasan, nawawala na ang bata. Iniwan ng kama, pero naroon pa ang kumot na may bahid ng basang lupa. Nagtaka siya sapagkat hindi naman umulan. Habang sinusubukan niyang unawain ang mga nangyayari, may isa pang suliranin na nagsimulang lumitaw. Ang matandang barangay kagawad, si Mang Arturo, ay biglang naging mapagmataas at mainitin ang ulo. Nagsimulang mag-ikot tuwing gabi, hindi na sa tungkulin, kundi tila may hinahanap. Sabi ng ilang residente, narinig daw nilang tinatawag nito si Elma sa gitna ng gabi, hindi sa paggalang, kundi parang may galit. May mga bulong-bulungan na dati raw ay nanligaw si Mang Arturo, ay Aling Lorina, pero tinanggihan. Simula noon, tila may matinding put itong kinikimkim sa pamilya ng mga albularyo. Minsan, nadatna ni Mateo si Mang Arturo sa labas ng health center, tulala at may hawak na kutsilyo. Nang tanungin niya ito, umisilang ang matanda at nagsabing, kapag di natapos ang dugo, kailangan may alay. Hindi niya alam kung lasing lang ba ito o sadyang nawawala na sa katinuan. Samantala, si Elma ay lalong naging mailap. Hindi na ito nakikita sa palengke. Minsan lang lumabas, at kung makita man, laging may dalang mga tuyong halaman, mga bote, at mga papel na may sulat sa wikang hindi niya kilala. Ngunit sa kabila ng pag-iwas nito, lalo lang siyang hinihila sa presensya ng dalaga. May mga gabi na nananaginip siya ng mga lugar na hindi niya alam, ngunit paggising niya, may putik sa kanyang mga paa. Wala naman siyang ginagawang kakaiba, o at least, yon ang akala niya. Isang gabi, habang siya'y pauwi galing sa bahay ng isang pasyente, nadaanan niya ang gilid ng gubat. Doon, may nakita siyang apoy. Maliit, ngunit pulang-pula, parang nagsasayaw sa hangin. Lumapit siya at nakita niya si Elma, nakaluhod sa lupa, may inilalatag na mga dahon at garapon sa paligid. Nagtatagalog ito, ngunit parang may halong ibang wika. Biglang humampas ang hangin at sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Pagkislap ng kidlat, nawala si Elma. Naiwan lang ang mga abo at ang garapon na ibinigay sa kanya, ngayon ay wala na sa drawer niya. Umiikot na ang mundo ni Mateo. Hindi na niya alam kung alin ang totoo. Sinubukan niyang i-report ang mga pangyayari sa bayan, ngunit walang gustong makinig. Isang doktor sa gitna ng kagubatan na nagsasabing may dalagang albularyo na nawawala sa hangin. Tunog baliw. Ngunit ang mas nakakatakot ay hindi ang kawalan ng paniniwala ng iba, kundi ang pakiramdam na siya mismo ay hindi na niya kilala ang sarili niya. Ang mga mata niya sa salamin ay tila hindi na kanya. May mga hiwa sa braso na hindi niya maalala kung kailan niya nakuha. At ang balat niya, minsan ay tila nangingitim parang binabahira ng anino. Muling bumalik si Mateo sa gubat, tila hinahanap ang sagot. Ngunit sa paglalakad niya, napansin niyang pabalik-balik siya sa iisang punong may baling sanga. At sa ilalim nito, may nahukay na parang butas, at sa loob, mailarawan niya. Luma, kupas, at may punit sa gilid. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, tinawag ka. At pinili mo ring sumagot. Chatip said, hindi na alam ni si Mateo kung ilang araw na siyang gising. O kung tulog pa ba siya. O kung ang lahat ba ng nararanasan niya ay isang masamang panaginip na hindi niya matakasan. Mula nang matagpuan niya ang lumang litrato sa ilalim ng punong may baling sanga,
nagsimula na siyang makakita ng mga imahe kahit nakadilat. Sa kisame, may mga aninong gumagapang. Sa salamin, hindi na ang sarili niyang mukha ang bumabalik sa kanyang tingin, kundi ang mga matang dilat na walang itim, tila butas na sa kaluluwa. Gabi-gabi tinatawag siya ng hangin. Wala itong tinig, ngunit may direksyon. Parang may humihila sa kanya palabas ng kanyang katawan. Isang gabi, nagising siyang nakatayo na sa labas ng health center, walang saplot sa paa, at hawak ang garapon na ibinigay ni Elma. Sa loob nito ngayon ay may maliliit na insekto, buhay, kumakadyot-kadyot sa loob, at tila lumalakas ang paggalaw kapag siya'y malapit ng mawalan ng ulira. Ang tunog nila ay hindi gaya ng normal na insekto, parang iyak ng sanggol na binubulabog. Hindi na siya pinapatulog ng kanyang sariling isip. Kapag pipikit siya, maririnig niya ang mga boses. Tila mga matanda, nagsasalita ng salitang hindi niya maintindihan. Isang beses, napansin niya ang sariling bibig ay gumagalaw habang siya'y natutulog at sinasalita rin ang parehong mga salita. Nang muling harapin si Aling Lorena upang humingi ng paliwanag, ang matanda ay tumawa lamang. Wala ka nang magagawa, doktor, anito. Minsan, ang kagandahan ay bitag. At nahulog ka na. Nagsimula na ring dumistansya ang mga tao sa baryo. Tuwing siya'y dadaan, isinasara ang mga bintana. May mga batang binabawi ng ina kapag siya'y lumalapit. Isang gabing malapit na ang kabilugan ng buwan, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, may takot sa mukha. Bumalik ka na sa bayan, anito. Hindi ka na para rito. Ang katawang yan. Baka hindi na sayo yan bukas. Ngunit paano siya aalis kung kahit ang daan palabas ng baryo ay nagiging paikot? Isang beses, sinubukan niyang sumakay sa motorsiklo at lumabas, pero makalipas ang halos 2 oras, bumalik siya sa mismong harap ng health center, ubos ang gasolina, at ang cellphone niya ay wala na ring signal. At si Elma? Wala na siyang balita. Ngunit gabi-gabi, nararamdaman niya ang presensya nito. Minsan, may naiwan sa kanyang bintana, isang hibla ng buhok. Minsan ay isang tuyong bulaklak. Minsan naman ay boses nito sa kanyang panaginip, paulit-ulit lang ang sinasabi, malapit na, Mateo. Malapit na. Ang pinakakakilabot ay ang nangyari isang hating gabi. Habang siya'y nagbubuhos ng tubig sa kanyang batya, napansin niyang may dumadaloy na itim na likido mula sa gripo. Akala niya ikalawang. Ngunit nang hawakan niya ito, malapot at mainit, at may amoy na parang nasusunog na balat. At sa pader ng banyo, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang kamay, na para bang pinipilit lumabas mula sa kabilang dako. Nang siya'y sumigaw, may kumatok sa kanyang pinto. 1, 2, 3. Hindi na siya lumapit. Ngunit bumukas ito mag-isa. At sa labas, naroon si Mang Arturo, basa sa ulan, may hawak na posas, at sinabing, hindi mo ba alam, doktor? Tapos na ang panahon ng pagdududa. Simula na ito. Itinulak siya papalabas at dinala sa isang lumang kubo sa maihangganan ng gubat. Sa loob, may nakalatag na mga kandila, asin, at mga garapon na tulad ng nasa kanya, ngunit mas marami. Doon naroon si Elma, nakaupo sa gitna ng isang bilog na guhit sa sahig. Nakaitim ito, nakapikit at may dugo sa palad. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Mateo, ngunit walang sumagot. Sa halip, nagsimulang gumalaw si Elma, parang hinihigop ang hangin sa paligid. At si Mateo, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila lumubog sa lupa. At sa bawat segundo, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nahubaran, hindi ng damit, kundi ng sarili. Parang kinukuha sa kanya ang pagkatao. Isang piraso ng liwanag mula sa buwan ang sumilay sa bubong ng kubo. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang kanyang sariling anino, ngunit ang anino ay hindi nakapareho ng kanyang kilos. Gumagalaw ito ng sarili at lumapit kay Elma. Tila mas gusto nitong iwan siya at lumipat sa kanya. Chatted said, parang bumagal ang oras habang nakatayo si Mateo sa loob ng kubo. Habang nakatitig kay Elma na patuloy sa kanyang kakaibang ritual, pakiramdam niya iisa siyang panauhin sa isang bangungot na hindi kanya, pero siya ang sentro.
Ang mga kandila sa paligid ay hindi basta ilaw lamang. Ang mga apoy nito'y tila lumalalim ang kulay, nagiging asul, lila, hanggang sa halos itim na ang liwanag. Mula sa mga garapon, unti-unting lumalabas ang usok, manipis ngunit buhay, gumagapang, kumakapit sa kanyang bala. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagdilat ni Elma. Hindi ito normal na pagdilat, ang mga mata niya ay wala ng puti, kundi itim na itim, parang balon na walang katapusan. Tumayo si Elma nang hindi tinutulungan ang sarili, parang hinihila ng hangin. Lumapit siya kay Mateo at sa kamarahang hinawakan ang dibdib nito. Walang sakit, pero may mabigat na pakiramdam, parang may hinihila mula sa loob niya. Mateo T. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Elma. Hindi ko na kayang pigilan. Bakit? Ano bang nangyayari? Nanginginig niyang tanong. Tumingin si Elma sa kanya, at sa sandaling iyon, nawala ang anino ni Mateo sa sahig. Ngunit naroon pa rin siya. Buhay, nakatayo, ngunit wala na siyang anino. Tila may bagay na kinuha mula sa kanya, o baka may bagay siyang iniwan sa likod, na hindi na babalik kailanman. Ikaw ang pagtawid, bulong ni Elma. Hindi ikaw ang biktima, Mateo, kundi ang tulay. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kubo, at ang mga ilaw ay nagbago. Sa sulok, sa dilim, lumitaw ang mga hugis ng mga nilalang, hindi tao, hindi hayop, ngunit may anyo. Sila ay nakatayo sa anino, mga matay pulang-pula, at isa-isang yumuko kay Mateo. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng mga hindi niya kilalang nilalang, at mas nakakatakot, tila kinikilala siya ng mga ito. Biglang sumigaw si Mang Arturo. Hindi ito ang usapan. Dapat siya ang alay, hindi ang bagong sisidlan. Tumakbo ito papalapit kay Elma, ngunit bago pa man siya makalapit, inangat ni Elma ang kamay niya at tila humigpit ang hangin sa paligid ni Arturo. Nabitawan nito ang posas, bumagsak sa sahig, at tila pinilipit ng hindi nakikitang kamay. Sa isang iglap, nanlambot ang katawan ni Arturo, at ang kanyang bibig ay nanatiling bukas na tila sumisigaw, ngunit walang tunog ang lumalabas. Bumagsak ito sa gilid ng altar. Hindi na makagalaw si Mateo. Nagsimulang lumamig ang kanyang balat. Ang puso niya ay bumagal ang tibok. At mula sa kisame, unti-unting bumaba ang tila kumakapal na anino na may hugis ring katawan, kamukha niya. Ngunit mas payat, mas matalim ang tingin at may ngiti itong hindi kayang ipaliwanag. Tumingin ito kay Elma at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Hindi ito ang plano, Mateo. Sabi ni Elma, nanginginig na ang tinig. Dapat sana'y ikaw ang hihinto sa siklo. Pero pinili ka na nila. Pinili? Sino? Halos pasigaw niyang tanong. Ang mga dating ikaw. At doon niya napagtanto, lahat ng ito'y nangyari na noon. Ang litrato sa ilalim ng puno, ang mga garapon, ang mga aninong walang mukha. Lahat ng ito'y bahagi ng isang siklong inuulit-ulit, at siya ay isa lamang sa maraming Mateo na ginamit noon. Bawat isa'y nagpunta sa baryo, naakit kay Elma, at nauwi sa parehong wakas. Tumakbo siya palabas ng kubo, ngunit kahit gaano siya kabilis, para siyang nasa loob ng maze. Ang paligid ay paulit-ulit. Bawat punong madaanan niya ay may marka, isang krus, isang pangalan, at isang petsa. At lahat ng pangalan ay Mateo. Iba-ibang apelyido pero iisa ang pangalan. Lahat ng ito'y siya. Sumigaw siya, umiyak, humiling na sana'y panaginip lang. Ngunit sa langit, ang buwan ay nagsimulang magdugo. Toto literal, dahil may likidong pula na bumababa mula sa liwanag nito, tumatama sa kanyang balat at nag-iiwan ng marka. Naramdaman niyang may pumipiraso sa kanya mula sa loob. Hindi sugat kundi alaala. Isa-isa, ang kanyang mga gunita ay nawawala. Ang pangalan ng kanyang ina, ang amoy ng kanyang silid sa lungsod, ang huling halakhak ng kanyang mga kaibigan, tila binubura, pinapalitan ng mga tunog ng kagubatan at ng pangalan ni Elma. At sa huling sulyap, bago tuluyang bumagsak ang katawan niya sa lupa, nakita niya ang kanyang anino bumalik, ngunit hindi na sumusunod sa kanyang galaw. Ito'y naglalakad palayo, patungo sa gubat. Tila iyon ang tunay na siya. At siya ay naiwan, hungkag, tulala, at walang alam kung sino siya. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Mateo?
Sa tingin mo ba may pag-asa pa siyang makaligtas? O siya'y isa na lang karugtong ng isang sumpang walang katapusan? Hindi na makita ni Mateo ang daan pabalik. Ang kagubatan ay nagbago, hindi na ito yung karaniwang gubat na nadaanan niya noon. Ang mga puno ay tila humihinga, gumagalaw, at may mga matang nakasiksik sa mga siwang ng mga sanga. Humihingal siya, duguan ang mga kamay, at ang bawat hakbang niya ay tila lumulubog sa lupa. Hindi na niya maalala kung sino talaga siya, si Mateo ba ang pangalan niya? O isa lamang siya sa mga Mateo na ginamit na dati. Biglang sumigaw ang hangin, literal na sumigaw. Isang boses na kilala niya, ngunit hindi niya alam kung saan narinig. Bumalik ka sa gitna, Mateo. Dito ka nagsimula at dito ka matatapos. Napaatras siya. Ngunit sa pag-ikot niya, naroon si Elma, basang-basa, nakasuot ng puting bestida ngayon, duguan ang mga palad, at maihawak na itim na garapon na tila may umaalon sa loob. May natitira pa, Anya. Kung kaya mo, Mateo, pwede mo pa silang labanan. Labanan sino? Sigaw niya. Tingnan mo sa paligid mo. Unti-unting lumitaw ang mga anino. Hindi na mga multo. Sila'y mga tao, dating Mateo. Iba-iba ang suot, iba-iba ang anyo, pero iisa ang mukha. Lahat sila ay may marka sa noo, isang hugis buwan na duguan. Isa-isa silang lumalapit, parang kinokopya ang bawat kilos niya. Kapag siya'y umatras, sila ay sumusunod. Nang siya'y tumakbo, naroon pa rin sila sa harap niya, tila hinaharang ang lahat ng daan. Hinila ni Elma ang kamay niya. May isa pang paraan, Anya. Pero kailangan mong sirain ang anino mo. Tumingin si Mateo sa paligid. Wala na siyang anino. Ngunit sa harapan niya isa sa mga Mateo ay hindi gumagalaw. Nakatayo lang ito, nakatitig sa kanya, at mumiti, iyon ang aninong bumalik, ang kiikaw na lumayo sa kanya. Kapag nabasag ang koneksyon ninyo, matatapos ang ikot, paliwanag ni Elma. Pero kung hindi mo kaya, ikaw ang magiging susunod na sisidlan. Hawak ni Mateo ang garapon. Ramdam niya ang tibok ng laman sa loob nito. Para itong puso na bubuhay at may boses. Humihingi ng tulong. Ako ito, di. Bulong niya. Ako itong nakakulong sa loob. Napaluhod siya. Pinipilit niyang tandaan ang lahat, ang kanyang ina, ang pagiging doktor, ang pagnanais niyang tumulong, ang unang beses na nakita niya si Elma mga sandaling totoo. Mga alaalang hindi peke. Hindi ako parte ng sumpa ninyo, sigaw niya. At sa galit at takot, hinampas niya ang garapon sa bato. Isang napakalakas na sigaw ang sumambulat mula rito, isang sigaw na parang daan-daang kaluluwa ang bumulwak palabas. Umuga ang lupa. Ang mga anino ay nagsimulang magliyab, isa-isa silang nagdudumali palayo, ngunit tila kinukulong ng sariling apoy. Ngunit hindi pa tapos. Sa gitna ng alikabok, nanatili ang isa, ang aninong si Mateo. Unti-unti itong lumapit, ngayon ay maihawak na kutsilyo. Hindi mo matatanggal ang sarili mo, Mateo, anito. Dahil ikaw mismo ang nilalang ng takot. Tumakbo si Mateo, sinugod ito. Sila'y nagtagisan, nagsuntukan, nagsisigawan. Ngunit sa bawat tama niya, pakiramdam niya siya rin ang nasasaktan. Dugo sa kanyang kamay, sa mukha, sa dibdib. Parang siya mismo ang sinasaktan niya. Hanggang sa huli, nahawakan niya ang kutsilyo, at ipinaon ito sa gitna ng dibdib ng kanyang anino. Napahandusay ang anino. Tumingin ito kay Mateo, at bago tuluyang matunaw sa lupa, ito'y nagsalita, ngayon, ikaw na ang tagapagdala. Nang humupa ang hangin at nagsimulang lumiwanag ang paligid, lumapit si Elma sa kanya, luhaan. Tapos na. Pero may kabayaran. Ano nang ibig mong? Ngunit bago pa siya makapagtanong, nawala si Elma. Tulad ng usok, siya'y naglaho. At sa lupa, naiwan ang suot nitong pulseras, pulang sinulid na may nakaukit na pangalan, Mateo. Napalingon siya, at sa kanyang likuran, sa aninong muling sumibol sa kanyang paa, naroon ang hugis ni Elma. Siya na ngayon ang kanyang anino. Isang nakangiting mukha na hindi na kanya. Kung ikaw si Mateo, kaya mo bang sirain ang sarili mong anino? Sa tingin mo ba, ligtas na siya o isa na rin siyang bahagi ng sumpa?
Chatip said, pagkatapos ng engkwentro sa kanyang anino, matagal ding nanatiling tahimik ang kagubatan. Hindi gumagalaw si Mateo. Hindi siya sigurado kung tapos na nga ba ang lahat, o kung pansamantala lamang ang katahimikan. Sa loob ng kanyang dibdib, naroon pa rin ang kaba, parang may natitirang alinggaw-ngaw ng mga tinig na narinig niya kanina. Umuusok pa rin ang lupa sa paligid niya, at sa ulap ng puting liwanag na tila unti-unting naglalaho, ramdam niyang may bahagi sa kanya ang hindi na kailanman magiging dati. Nang makabangon siya, wala na si Elma. Hindi man siya tiyak kung totoo ba talaga ang lahat ng nangyari o isang malupit na panaginip, naroon ang pulsera sa kanyang palad, pulang sinulid, may pangalan niya. At sa kanyang anino, sa kanyang paanan, gumuhit ang isang nakangiting mukha, hugis na pamilyar, ngunit malinaw na hindi kanya. Pagbalik niya sa baryo, parang walang nagbago. Ang mga bahay ay nandoon pa rin, ang mga tao'y abala sa kani-kanyang gawain, at ang mga tanod sa barangay ay ngumiti pa sa kanya habang siya'y naglalakad. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon may iba. Hindi ito gaya ng dati. Parang may sinasabi ang kanilang mga mata na hindi mabigkas ng kanilang mga labi. Ang bahay ni Elma ay naroon pa rin, ngunit tila matagal nang walang naninirahan. Nang buksan niya ang pinto, amoy alikabok at lumang kahoy ang sumalubong. Wala ang mga halamang gamot. Wala ang mga garapon. Wala si Elma. Ngunit sa isang sulok ng kanyang silid, nakita ni Mateo ang isang maliit na kahon. At sa loob noon ay mailiham, lumang papel, sinulat sa matandang sulat kamay. Mateo, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagtagumpay ka. Ngunit may kabayaran ang bawat kalayaan. Ang sumpa ng ating lahi ay hindi ganap na nawawala, ito'y pinapasa, sinasalok, o isinusuot ng panibagong sisidlan. Hindi ako nawala, Mateo. Ako'y narito pa rin. Sa tabi mo. Sa loob mo. Hindi bilang kalaban kundi bilang paalala. Bantayan mo ang sarili mo dahil ang tunay na panganib ay hindi lamang mula sa mga nilalang ng dilim. Kadalasan, ito'y nanggagaling sa aninong matagal na nating tinanggap bilang bahagi ng ating pagkatao. Elma na paupo si Mateo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o malungkot. O pareho. Pilit niyang iniisip kung saan nga ba nagsimula ang lahat. Sa kanyang pagiging doktor. Sa kagustuhan niyang tumulong. O sa pagkakakilala niya kay Elma, na mulat sa pool ay tila may hinihintay sa kanyang misyon. Ilang araw ang lumipas, bumalik siya sa ospital. Ngunit kahit anong pilit, hindi na niya magawang mag-practice tulad ng dati. Ang mga kamay niyang dati nakasanayang humawak ng stethoscope, ngayoy tila mas gamay na ang pagsaboy ng asin sa lupa, ang paglalagay ng dahon sa sugat, o ang pakikipag-usap sa mga espiritu sa gabi. Lahat ng kanyang natutunan kay Elma, hindi niya kayang itapon. Lahat ng nakita niya sa kagubatan, hindi niya kayang kalimutan. Minsan, habang binabantayan ang isang batang nilalagnat, napansin ng mga kasamahan niya na dinadasalan niya ito. Hindi yung dasal ng simbahan, kundi yung inaawit na dasal na gamit ng mga albularyo. Nang matanong siya tungkol dito, ngumiti lang siya at sinabing, lahat ng paraan, sinusubukan ko. Lalo na kapag may mas malalim na dahilan. Nag-umpisang kumalat ang balita tungkol sa kanya. May mga lumalapit na pasyente na hindi lamang sugat ang dalang problema, may mga sinapian, may nililigalig sa panaginip, may mga batang may markang hindi maipaliwanag. At si Mateo, sa hindi niya maipaliwanag na paraan, ay nagagawa silang tulungan. Ngunit sa bawat taong gumagaling, sa bawat kagalingang ibinabahagi niya, unti-unti rin niyang nararamdaman ang bigat na dumarampi sa kanyang likod. Parang may matang palaging nakatingin sa kanya. Sa salamin, minsan, hindi niya nakikilala ang sariling anino. Minsan, ito'y kumikilos ng mag-isa. Sumusunod pa rin, pero may sariling kumpas. Isang gabi, habang nakatambay sa lumang waiting area ng ospital, may lumapit sa kanya. Isang matandang babae, nakaputing saya, may takip sa ulo. Tahimik lang ito, pero may matalim na tingin. Doktor, tanong nito. O albularyo. Napakunot noo si Mateo. Pareho, sagot niya. Bakit po? Umiti ang babae, ngunit hindi iyon ngiting magaan. Mabuti.
dahil ang susunod na pasyente mo hindi tao. Tumalikod ang babae at nawala sa dilim. Naiwan si Mateo na hindi alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit may isang bagay siyang tiyak, hindi pa tapos ang lahat. At marahil, ito pa lang ang simula. Habang pauwi siya ng gabing iyon, dumaan siya sa harap ng salamin sa labas ng abandoned ward. Sa likod niya, wala siyang anino. Ngunit sa sumunod na pagkurap, 2 anino na ang naroon. Isa sa kaliwa. Isa sa kanan. Parehong nakangiti. At mula sa loob ng kanyang bulsa, kusa raw gumalaw ang pulang sinulid na may nakaukit na pangalan niya. Ikaw, kung ikaw si Mateo, ipagpapatuloy mo pa ba ang kanyang misyon? O iiwan mo ang lahat at magtatago sa liwanag? Comment mo kung sa palagay mo, may susunod pa bang kwento? At kung ikaw ang papipiliin, anong klase ng anino ang gusto mong taglayin? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Takot Tales, at i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kwentong aswang. Hanggang sa muli kung mangahas ka pang bumalik.